Good evening sa ating lahat, mga minamahal na tagapakinig. Anong klaseng pananampalataya ang in-honor ng Diyos? Anong klaseng pananampalataya yung ninanais ng Diyos para po sa mga tao, para sa atin? So, yung pananampalataya na ginagawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun po yung ginagrant po ng Panginoon. Kaya nga po mababasa po natin sa Matthew 7 verse 21 na ganito po ang sinasabi. Not everyone who say to me, Lord, 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 will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. So, hindi nga po pala lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian. Hindi po eh. Kundi yung tumutupad sa tunay na kalooban ng Diyos. So pag sinasabing tumutupad, hindi po yung kapag gusto lang niyang gawin. No? Kapag tinatamad siya, hindi pwede. No? So, inagrant ng Panginoon kapag tunay po yung ating damdamin na sumunod sa Panginoon, na inuuna niya po talaga, ginagawa niya talaga yung part niya, sapagkat mayroon po tayong tinatawag po na life of faith na tinitingnan ng Diyos kung ginagawa po natin yung ating part, na hindi lamang po kapag gusto natin, kundi ginagawa po talaga natin. Kaya nga po yung point po natin, number 1, ito po sinasabi. Number 1, study the scripture. No? Kailangan mag-aral ng salita ng Diyos. Ano po? Mababasa po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Na po, na kinakailangan po ay mag-aral tayo ng salita ng Diyos upang kapag handa na po tayo ay maaari na po natin ipangaral din mo yan. So yun po yun ang pamantayan ng Diyos. Kinakailangan po ay ano po tayo? Alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Alam natin ang kanyang mga panukala. So pangalawa po ay pagkatapos na tayo mag-aral o tayo mag-training, ay ipangaral din po natin ito. Hindi, kaya nga po yun po yung papel natin, na gawin ang kalooban ng Diyos, sapagkat ito po yung trabaho ng Diyos. Ano po? Ipangaral ang salita ng Diyos. Sabi po sa Mark 15 verse 18. Ayan po. I'm sorry po. Mark 16 verse 15 hanggang 18 po. Na kinakailangan ipangaral ang salita ng Diyos, no? Ipangaral. Yun po yung ninanais ng Diyos. Pangatlo, tuparin ang trabaho ng Diyos, no? Hanggang sa matapos. So hindi po pwede na kapag gusto mo lang gumawa. So kailangan po trabahuin natin para matapos, sapagkat meron pong hangganan ang pagtatrabahong ito hanggang po sa mapulpil ang kanyang mga pangako. Yun po yung pangako ng Diyos, na kailangan kung tayo po ay mayroong pagkakilala sa Diyos, kung tayo po ay mayroong kaugnayan sa Diyos, kung tayo po ay nakakonik sa Diyos, alam po natin dapat ito. At hindi lamang po kapag gusto natin, kundi ginagawa po natin ito, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ano po? Yung sabi nga po sa awit 40 verse 8, ipangaral ang salita ng Diyos. In awit 143 verse 10, sabi po doon, turuan mo po ako, Panginoon, na sumunod sa iyong mga sinasabi at maipangaral ko ang iyong mga salita. So kaya mahalaga po na hindi lamang po alam natin ang Diyos, pero hindi naman po natin ginagawa yung part natin, yung life of faith. Hindi naman po natin ginagawa yung pinakanais ng Diyos. Na kung minsan, kung gusto lang po natin, ay saka lang po tayo kumikilos.
Kadalasan nga po kapag may problema na tayo, saka pa lang lumalapit sa Diyos, saka pa lang tumatawag. Pero kung wala, hindi niya maalala ang Diyos. So kaya po mahalaga na nauunawaan natin ang Diyos at ginagawa natin ang trabaho ng Diyos. Maraming salamat po. Good evening po sa ating lahat.